Naglalaro si Ali sa parke kasama ang anak ng bayaw niya, walang kamalay-malay sa plano ng mga kamag-anak niyang kidnapin siya. Habang nagpapahinga si Ashley sa isang bench, nilinlang ng kidnapper ang bata para sundan siya. Pero lumingon si Ashley at nakita niya ito, kaya mabilis siyang tumakbo para habulin. Bigla na lang siyang hinablat ng kidnapper at ipinasok sa sasakyan. Sakto namang dumaan ang asawa niya. Napuno ng pag-aalala si Farhat at mabilis na pinadyak ang gas. Habang masusing sinusundan ang sasakyan ng kidnapper, binaril nito ang gulong ng sasakyan ni Farhat, kaya't naiwan ito. Pagkatapos, ikinulong nila si Ashley at ang pamangkin nito sa isang liblib na bodega. Ngunit, si Quantity, ang nag-utos sa kidnapper, ay wala namang balak na saktan sila. Ang gusto lang niya ay maging tanging kanang kamay si Namak sa kanya. Orihinal na balak ni Namak na patayin si Ashley, pero pinag-isipang mabuti ni Con-Eti na gamitin ito bilang pabor. Kung magbabayad si Namak para mapalaya ang bata, tiyak na magpapasalamat sa kanya si Higit, ang ama ng bata, at kakampihan siya. Sa tulong ng paiskal, wala nang dapat ikatakot na pag-uusig dahil sa pagkamatay ng kapatid ng pulis. Kaya't piniringan ni Con-Eti si Ashley at sinadyang palayain. Inutusan siya ng kidnapper na sabihin kay Higit na maghanda ng $5 milyon. Kung hindi mababayaran ang ransom bukas, papatayin ang bata. Mabilis na tumakbo si Ashley sa isang gasolinahan at umutang ng telepono para tawagan sina Farhat at Higit. Sinabi niya sa kanila ang hinihinging ransom ng mga nagnakaw sa anak, pero wala silang ganoong kalaking pera ang tatlo. Ang tanging nakakapagbigay ng $5 milyon sa paligid nila ay si Namak. Pero hindi agad pinahiram ni Namak ang pera. Sa halip, humingi siya ng pribadong usapan kay Higit. Sinisi niya si Higit dahil sa pagdudulot ng napakaraming problema sa kanya. Wala raw siyang dahilan para iligtas ang anak ng isang prosecutor na gustong aipakulong siya, maliban na lang kung handa nang makipagkasundo si Higit sa kanya. Isang malaking kahihiyan ito kay Higit, pero para mailigtas ang anak niya. Kailangang lunukin ni Higit ang kanyang pagmamataas at halikan ang likod ng kamay ni Namak bilang tanda ng matinding paggalang. Natuwa si Namak at pumayag na ipahiram ang pera, pero tuluyan nang nawala ng pagpapahalaga sa sarili si Higit. Niyakap ni Farhat ang kanyang kapatid at umiyak ng mapait, nanumpa na maghahanap siya ng katarungan para sa kanya balang araw. Kinabukasan, nagpunta si Namak para makipagkita sa mga umagaw sa pera dala ang isang malita na puno ng $5 milyon. Ngunit hindi natuloy ang plano niya. Sa halip, kinuha ng mga umagaw ang lahat ng pera at tumakas. Lumalabas na isang maliit na halaga lang na $100 ang ibinayad ni Con-Eti sa mga kidnapper para sa trabaho nila. Hindi nasiyahan ng kidnapper, kaya't hinimitay niya ito para agawin ang pera. Dahil sa paglabag ng mga kidnapper sa pangako, napilitan si Namak na unahin ang pagliligtas sa bihag. Sumunod sa impormasyon niya, nagkahiwa-hiwalay sina Sem at ang mga pulis para hanapin ang kidnapper. Sa isang eskinita, natagpuan ni Sem si Con-Eti na kakagising lang mula sa pagkawala ng malay. Walang pag-aatubili, binaril siya ni Con-Eti at tumakas. Nagulat ang mga tao sa labas sa mga putok ng baril, pero nang makarating sila, wala nang buhay si Sem. Para kay Ashley, parang gumuho ang mundo. Walang panahon para sa pagdadalamhati, sinundan niya ang ambulansya papunta sa ospital para subukang iligtas ang kanyang kapatid. Mabuti na lang at dahil sa kanyang mahusay na kasanayan sa medisina, nailigtas niya ang kapatid mula sa kapahamakan. Pagkatapos ng operasyon, dahil na rin sa pag-alalay at pang-aaliw ni Farhat, napanatag na ang labis na pag-aalala ni Ashley. Habang natutulog siya, sina Farhat at Gishay ay nagtulungan sa pulisya para hanapin ang mga kidnapper. Sa mahigpit na pagtatanong ni Farhat, malapit nang ibunyag ng kidnapper ang mastermind. Pero inunahan siya ni Con-Eti na nagtatago sa likod ng palumpong at binaril. Nawala na ang mga mahahalagang impormasyon sa kaso, natira na lang ang isang malita na may $5 milyon. Nabawi ni Gishay ang kanyang dangal at ibinalik ito kay Namak. Binigyan din niya ito ng kaunting impormasyon, nilinaw na wala na siyang utang na loob. Kumukulo ang dugo ni Namak. Nilalay niya si Con-Eti bilang isang walang kwentang tanga na sum-iron ng lahat. Isang payaso ang mayabang na pumasok sa ospital at tinakpan ang mga security camera gamit ang mga lobo. Pagkatapos ay palihim na pumasok ang payaso sa silid ni Sem at naglagay ng isang espesyal na gamot sa kanyang gamot.
Maya-maya, nagsisimulang manginig ng husto si Sam. Nang makarating si Ashley sa silid, wala nang tibok ang puso ng kanyang kapatid. Wala nang magagawa para mailigtas siya. Puno ng kalungkutan ng buong pamilya habang naghahanda ng paglilibing kay Sam. Para bang nawala ng haligi si Ali dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi sana siya nakapag-aral at nakasunod sa mga pangarap niya kung hindi dahil sa pag-aalaga at suporta ng kanyang kapatid. Namamaga at namumula ang mga mata ni Ali sa tuwing nakikita niya ang mga gamit ng kanyang kapatid. Inilayo siya ni Fahad sa nakalulungkot na lugar at araw-gabi siyang inaalagaan. Magkasamang nagdadalamhati ang dalawa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Para silang mga sugatang USA na magkayap, nag-aaruga sa isa't isa. Ang dating walang awang mamamatay tao ay naging sentimental na. Naging kailangan na ng isa't isa ang magkasintahan. Nang wala ng pag-iingat ang lahat, sumalakay ng palihim si Kun Eddie. Isang grupo ng mga mamamatay tao ang pumasok sa hotel at pinilit ang receptionist na sabihin kung saang kwarto nakatira si Fahad. Nakapagtawag ng palihim ang receptionist para babalaan si Fahad sa panganib. Agad na isinakay ni Fahad si Ashley at tumakas, habang binabayo sila ng mga bala. Hindi na gaanong natatakot si Ashley gaya ng dati. Kalmado niyang itinuro kay Fahad ang kinaroroonan ng mga umaatake at siya na mismo ang nagbukas ng daan para sa kanya nang walang pag-aatubili. Maagap na ni-reload ni Ali ang baril ng kanyang asawa at mahigpit na hinawakan ang manibela. Sumilip si Fahad sa bintana para lumaban sa mga umaatake at nagtagumpay silang makatakas. Kinabukasan panaramdaman ni Ali ang matinding takot. Hindi ang mamamatay ang kinakatakutan niya, kundi ang pagbabago sa sarili niya, dahil nawala na siya ng pakialam sa lahat ng pagdanak ng dugo. Gabi na, bumaba si Ashley at nakasalubong si Kun Eddie. Nagpapanggap siyang inosente sa panlabas, pero ang pagkautal-yutal niyang paghahanap ng chewing gum ang nagpahahalata sa kanya. Ganito rin ang paulit-ulit na kilos ng taong kumuha sa kanya noong nakaraang mga araw. Agad na napagpasyahan ni Ashley na si Kun Eddie ang bumaril sa kapatid niya. Walang pag-aatubili niyang itinaas ang baril at pinaputukan siya. Tinakpan ni Kun Eddie ang sugatan niyang balikat at tumakbo palayo. Mabilis na hinabol siya ni Abedin. Naiwan si Fahad para pigilan ang kanyang asawa sa paggawa ng isang bagay na hindi niya pinag-iisipan. Ngunit, nawasak ang kalasag ng isipan ni Ashley. Maingat na binuhat ni Fahad ang kanyang nagdadalamhating asawa, inihiga sa kama at kinaginhawahan hanggang sa makatulog. Lahat ng ibang babae ay nagmamahal sa kanya dahil sa kanyang lakas at kapangyarihan, pero si Ashley lamang ang nagmamahal sa kanya dahil sa kanyang kahinaan at pagiging mahina. Ngunit, habang siya ay lubos na umiibig kay Ashley, nagpa siya itong iwanan siya. Kinaumagahan, isang Ashley na puno ng pagsisisi ang umalis sa villa bago pa siya masangkot pa sa anumang karahasan. Ngunit ang kapayapaan at katahimikan ay nawala na sa kanyang buhay, at hindi na muling babalik. Mula nang mag-asawa, bihira na siyang makapagtrabaho. Dahil dito, tinanggal siya sa trabaho sa ospital. Nawala na siya ng lahat, at ayaw na niyang makisangkot pa sa krimen. Imbes na magalit pa lalo si, pangalan ng babae, si Fahad ay haharap sa mga posibleng banta sa seguridad. Makikipagtulungan siya sa pinsan niya para hanapin si Kun Eddie. Ngunit hindi niya alam na si Kun Eddie ay nasa pangangalaga na ng kanyang ama. Pinagbantaan nito si Namak na tulungan siya gamit ang buhay at kinabukasan ni Fahad bilang panakot. Kung hindi, ipapadala niya sa pulis ang video ng pagkamatay ni Fahad. At sirain ang kanyang nag-iisang tagapagmana. Kaya sa ngayon, walang makakahanap kay Kun Eddie. Sa kabilang banda, nakita siya ng kaibigan ni Ashley. Dinala siya nito sa hotel ng kanyang kapatid at pinatira doon. Nanatili silang nasa tabi ni Ashley, umaasang mapapangiti siya. Nag-aalala si Fahad na gag-antay si Kun Eddie sa kanya, kaya naman palihim siyang nag-iingat dito. Binigyan ni kapatid ng kaibigan si Ashley ng chocolate cake, para mapagaan ang kalooban nito. Pero wala sa mood si Ashley at magalang na tumanggi. Pagkasara niya ng pinto, lumabas ang asawa niya mula sa kabilang silid at sinapak ang lalaki. Nagbabala si Fahad na puno ng selos sa lalaki na layuan si Ashley. Buong magdamag, binabantayan ni Fahad ang bawat galaw ni Ashley sa bintana. Pagkahimbing ng tulog ni Ashley, tumabi siya rito at binantayan. Grabe talaga ang kapabayaan ng security ng hotel. Kinabukasan, nag-almusal si Ashley kasama ang mga kaibigan niya.
Nakaupo si Fahad sa malayo, pinagmamasdan ng asawa. Sa kasamaang palad, ipinagkanulo ng sasakyan niya ang kinaroroonan niya. Agad na napagtanto ni Ashley na malapit si Fahad. Ang sugat sa ilong ng kapatid ng kaibigan niya ay malamang nagawa ni Fahad. Galit na tinawag niya si Fahad sa tulay at pinakiusapan siyang layuan na siya. Ang dating matamis na pag-ibig ay ngayon ay nagpapahirap kay Ashley na lubhang nasasaktan. Natatakot si Fahad na kung magpapatuloy ang ganito, baka mapahamak si Ashley. Hay, nababaliw na ako. Hindi lang ito simpleng hiwalayan. Parang dinudurog ang puso ko. Naranasan mo na ba ito? Ito ang Shareflix Drama Recap. Bisitahin ang homepage ko at makikita nyo ang iba pang recap ng Sia Baez Ask. Banibilasan ko ang pagsulat at pag-e-edit ng susunod na recap, kaya huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Sana huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe sa aming channel.